At yun nga no mga kabayan, pag-usapan nga po natin. Ito na pong nangyari sa alyansa ni Junior mga kabayan. Mantakin mo mga kabayan, yung alyansa na binuo ni Junior na pinagmamalaki niya po na sila lang daw po yung nakabuo ng 12. Ngayon po mga kabayan, tira bagay nagiging 7 na lang po yata o 6 yung natira sa alyansa niya mga kabayan. Yung pinagmamalaki pong alyansa ni Junior, mukhang naging unipic na po. Dahil maging yung mga dating kalaban niya sa politika na, di ba, kung paano pong gawan ng istorya yung mga Marcos noon. Itong mga pinklawan na to, kung paano po sirain ng mga pinklawan, si Junior noon. Ay, di na bagay, sanib puwersa na po sila ngayon at sila po ay tinawag na Unipink. Matapos pong bumaliktad nga itong si Madam Amy at umalis itong si Villar diyan sa alyansa na yan. Hindi na bagay nagkanya-kanya na. Ito pong mga senatoriables natin tulad ni Ping Lacson na minsan ay nakita po natin kasama po ni Congressman Marcoleta ng PDP Laban na nangangampanya po mga kabayan. Patay tayo dyan. Di ba? Ano gagawin ko ngayon ni Junior? Doon sa pinagyayabang niyang sila lang daw po yung nakabuo ng 12. Huwag na po natin paghintayin pa. Panoorin nga po natin ito pong balita ni Ka Nelson patungkol nga po dyan sa alyansa ni Junior. Sir Nelson, pasok po. Natin ang ating siyempre kapartner si Jen Zubarjaga. Medyo na traffic lang dahil dagsana ang mga pasahero. Ayan. Pero sa ating pagtalakay, maya-maya, meron din ho tayong itatanong sa inyo. Meron tayong Vox Populi na atin hong pagsasalu-saluhan. Pero bago yan, viral po ngayon mga kababayan. Ito pong mukhang unti-unti, isa-isang pagkalas ng mga kandidato sa alyansa para sa bagong Pilipinas. Ito pong alyansa, kung matatandaan ninyo, nilaunch ito ng Pangulong Bongbong Marcos At sila ay kompleto. 12 kandidato sa pagkasenador. Ipinagmalaki pa nga nila na tayo lang ang partido na nakaubuo ng kompletong line-up sa pagkasenador. Nung una. Mantakin nyo naman kasi mga kabayan, di ba? Iniyayabang po talaga yun ni Mr. Junior kasi lang daw po yung nakabuo ng 12. At ayon nga po sa kanya, di ba, yung kabilang partido daw po, ang PDP Laban, pinapasaringan niya na hindi daw po makakakompleto kasi siyam lang po ngayon 10 na, ngayon 12 na po mga kabayan. Paano ngayon yan, Sir Junior? Yung pinagmamalaki mong ikaw lang nakabuo, mukhang nakakakarma ka na yata. Iniiwanan ka na nung sinasabi mong alyansa. Kaya ngayon, desperado ka na makipag-alyansa saan? Sa mga piklawan. Diba? Hindi na alyansa ang tawag sa inyo yan pag ganyan. Ano tawag? Unipink na po. Kanino ka makikipag-alyansa? Doon sa umihigop ng sabaw? Sa umihigop ng sabaw, hindi man lang dumampi yung labi doon sa sabaw? Doon ka ba makikipag-alyansa, Mr. Junior? Doon sa kumakain ng balat ng dahon ng saging. Dahon ng saging ba yun, mga pagkakalood, baka naman dahon lang ng mustasa, no? Doon ka pa makikipag-alyansa? Yan tayo Alyansa pa ka Unipink din pala ang bagsak ninyo. Sir Nelson, tuloy. Lang campaign sortie. Pero habang tumatagal, ay mukha pong nababawasan. Yung iba ay hindi na nga daw yata sumasama sa kampanya ng alyansa. At ang latest dito, mga kababayan, kung hindi niyo pa nakita ito sa social media, ay ang pagiging viral ng mga larawan ni Senador Amy Marcos. Yes, na siya ay ini-endorso na ni Vice President Sara Duterte. Ayun, meron silang photoshoot na ginawa. Bukod doon ay kumalat na rin ang larawan
ni Congresswoman Camille Villar na tumatakbo po sa pagkasenador. At kasama na rin niya si Vice President Sara Duterte. Mukhang, ayan, no? Meron pang ginawang campaign ads para dito kay Senador Amy. Itong dalawang ito, si Amy at si Camille, sa mga unang campaign sortie, kasama ng Pangulo sa bagong alyansa. Alyansa para sa bagong Pilipinas. At kinumpirma na po ni Senador Amy Marcos na siya ay ine-endorso na ni Vice Presidente Sara Duterte. At meron na silang ginawa na 30-second political advertisement, 30 seconds na poll ad. Inilabas na ho sa Facebook page ng Senadora. Makikita po sa political ad, magkasama po itong dalawa at meron pa silang tema. Ayan, nakasuot sila ng itim, black. Oo. At yun din ang tema ng mensahe, yung itim. Ha? Itim daw po ang ang kalagayan ng bansa sa kasalukuyan. Tinitingnan po ng marami na ito ay, sa bagay, talagang matagal nang sinabi ni Senador Amy na hindi na siya sasama sa alyansa para sa bagong Pilipinas at tinanggal na nga siya sa slate. Ayan, wala rito yung ibig sabihin ng itim. Kasi may ibig sabihin po yung itim. Bakit itim? I-T-I-M. Hindi ko, nakalimutan ko eh. Ano ba ibig sabihin ng itim? Alam ko, pagka ako nagpainit, umiitim talaga ako Ayan, ang tema nila madilim ang iyong paligid, hating gabing walang hanggan. Ayan, ipaglalaban tayo ni Amy Marcos, itim. Aba, itim, ipaglalaban tayo ni Amy Marcos, itim. Meron pang isang ibig sabihin niya, no? Inday, Tara, Amy Marcos. Yun, Inday, Tara. Maraming ibig sabihin daw yung itim, ha? Yun nga, nabanggit na natin, si Camille Villar, ha? Ito naman kay Camille Villar, wala pa itong official announcement. Yes, picture taking lang, tsaka para meron silang photoshoot. Wala pang pahayag dito kung talagang aalis na si Camille sa alyansa ng bagong Pilipinas kasi pwede namang common candidate, di ba? Ewan ko lang kung makakabuti sa kanila. Ayan. At dahil dyan, eto na. Meron pong reaksyon ng Malacanang tungkol dito sa tema na itim. Yes, itim po, madilim, maitim ang kulay ng bansa ngayon. Bukod sa kilikili, pati daw bansa maitim na. Ano masagot dito ng Malacanang? Ito po yung naitanong kay Attorney Claire Castro ng Presidential Communication Office. At ito po ang kanyang sagot tungkol dito. Attorney Claire, ano masasabi mo sa maitim na bansa? Unang-una, meron silang sinabi, teka lang po, tungkol sa madilim, wait lang, saan ba yan? Ayun. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen nagluluksa. So, pag sinabi ba natin na itim ngayon ang kulay, mas madidescribe siguro natin nung nakaraang administrasyon na sobrang itim at ngayon ay papaliwanag sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Hindi man ganun pakaputi, pero patungo na doon. Ayun, wala na. So, ang usapan ba rito ay labada?
maitim ba ang iyong labahin? Gumamit ng itim na panglaba. Parang labada, no? Hindi man daw, baka ang dinidescribe daw nila ay yung dating administrasyon na maitim din. At ngayon ay medyo maitim na lang. At unti-unti nang pinapuputi, kinukula. Parang ang labada, no? Pero ayon naman po sa bagong alyansa ng Pilipinas, sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas, yung kanilang campaign manager na si Toby Chanco, don't worry, dahil hindi pa naman daw na sisira, hindi pa nagigiba ang alyansa na binuo ng Partido Federal ng Pilipinas. Meron ding Lakas CMD, Nationalist People's Coalition, National Unity Party at Nationalista Party. Kung titingnan nyo, napakatibay ng mga partidong ito, malalaki. Pero ba't nagkaganon? Unti-unting parang nagigiba. Pero ang sabi ni Toby Chanco, ay hindi tama yan. Hindi natitinag ang alyansa at nananatiling nagkakaisa habang patuloy na nakakakuha mga kandidato nito ng malawakan at lumalagong suporta. Ang bawat endorsement daw po na nakukuha ng bawat isa sa mga kandidato ng alyansa ay patunay lang ng pagsuporta sa bagong Pilipinas na sinusulong ng Pangulong Marcos. Sabi pa ni Chanco, ang iba pang pambato ng alyansa ay may mabuting hangarin para kay Senador Amy sa nanalapit na halalan. Kaya ang tingin nila dito ay lalo lumalakas ang alyansa kasi yung mga kandidato nila ay sinusuportahan ng kahit mga itinuturing nilang kalaban sa politika. Ayon, talaga naman. Ayon, no? Ang ibig sabihin ng intim, bukod dun sa ipaglalaban tayo ni Amy Marcos, ay Inday, trust Amy Marcos. Ayon, iba-iba ang ibig sabihin ng itim ngayon. Ha? At huwag din kayo maniniwala na kapag kayo nakasalubong ng itim na pusa ay malas. Ay, hindi ho totoo yun. Malas kayo kung iniwan nyo yung bahay tapos may pusa at hindi nyo itinago yung ulam. Pagbalik nyo, wala na. Kinain na po ng pusa yan. Ha? Pero yung itim na ito siguro maganda nating pag-usapan. Ha? Kasi sabi ng Malacanang, ay hindi naman talagang itim ngayon. Madilim, hindi. Noon yan, nung araw. Ngayon ay unti-unti na nating pinapasilay ang liwanag. Ang pagbubukang liwayway. Hindi ba? Ang liwanag ay talagang ano yan, pagka hinihintay mo, hindi liwanag kagad. Magsisimula yan ng madilim. Yes, madilim, tapos biglang sisikat ang araw. Aha. So pag-usapan natin, yan po ang ating tatalakayin sa ating Vox Populi. Ha? Ang ating pong tanong, sa tingin ninyo ay madilim nga ba? Itim nga ba ang kulay ng bansa ngayon? Ayan, ha? Madilim nga ba? Maitim nga ba ang bansa sa kasalukuyang administrasyon? Kasi sabi nung kabila, itim nga eh. Ang sabi ng iba, hindi. Ang itim nung nakaraan. Kung ang sabi nyo ay, oo, ngayon, maitim. A, oo. Ang sabi nyo naman ay, B, hindi. Hindi ngayon. Noon, tamang Attorney Claire na noon, ang maitim ngayon ay medyo pumuputi-puti na. At para ho sa mga reaksyon ninyo, lalo na yung mga walang means na mag-text dahil nasa ibang bansa, hindi kayo makapag-text, ito ang ating paraan para sumagot kayo sa ating Vox Populi. Ano yung paraan na yan? Meron po tayong QR code. Ayan, i-scan po ninyo ang ating QR code na nasa TV screen gamit ang inyong cellphone at dyan po ay lalabas ang kung paano kayo sasagot. Ayan, no? Yung nasa kabilang gilid. Ilagay po ang inyong sagot pagkatapos i-click ang submit button at yan po ay makakarating sa amin ng mabilis na mabilis. Mag-message lang po ng A or B at yung sagot ninyo ay nandyan rin. At kung kayo naman ay gusto nyo ay text, pwede rin mag-text 0916-500-3846. 0916-500-3846. Huwag kalimutang ilagay ang pangalan at lugar. Live rin po tayo napapanood sa Facebook at sa YouTube streaming
ng at Net25 TV at napapakinggan sa Radyo Aguila DCAC 1062 dito sa Mega Manila. Magbabalik po ang Saganang Mamamayan.